Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang kabuuan ng pinakaabangan nating salpukan ng Straw Hats laban sa pinakamalalakas na mga individual sa world government na 5 Elder Planets. Sino kaya ang mangingibabaw dito fam? At makakatakas na kaya sa wakas ang grupo ni na Luffy? Sana pala'y ilike nyong videong to at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na muna natin fam ang pagpapatuloy ng Oni Child Yamato's Golden Harvest Surrogate Pilgrimage cover story. Kung sa huling chapter ay maganda ang pakikitungo ng mga mamamayan ng Flower Capital kay Yamato. Ngayon naman ay kabaligtaran na nito ang ating matutunghayan. Dahil sa ika-9 na edisyon nga ng cover story ni Yamato, ay makikita natin na pinagbababato na siya ng mga bata na malaki ang galit kay Kaido. Mukhang hindi pala lahat ng mga tao sa Wano ay kumikilala sa ginawang pagtulong ni Yamato para mapabagsak ang pwersa ng kanyang ama at maibalik sa kapangyarihan ng Kozuki clan. Base naman sa eksenang ito fam, ay mapapansin natin na mukhang Udon Prison na ang background ng kasalukuyang kinaroroonan ngayon ni Yamato. Dahil dyan ay malaki ang posibilidad na ang rehiyon na ng Udon ang sunod na madaanan ni Yamato at sa gitna nga ng kanyang paglalakbay ay maaaring bisitahin na din niya ang Udon Prison upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon doon. Dito na nga din sa puntong to natin makikita fam kung ano na ba ang kalagayan ng mga natitirang miyembro ng Beast Pirates na kinulong sa Udon Prison pagkatapos nilang matalo sa digmaan sa Onigashima. Kasabay din naman yan ay makikita na natin sa wakas kung ano bang kinahinatnan ng mga dating Yonko commanders ni Kaido na sinang King at Queen pagkatapos silang lampasuhin ng Marine Admiral na si Ryokugyu. At mula nga dyan ay ipapakita na sa atin ni Oda kung ano na bang mangyayari sa mga karakter na to. Kung muli bang mabubuo ang Beast Pirates sa ilalim ng pamumuno ni Yamato o kung mananatili lang ba silang nakakulong sa Udon Prison. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Ano nga kayang magiging kapalaran ni na King at Queen at ng iba pang miyembro ng Beast Pirates? Pagkatapos naman yan ay pumunta na tayo ngayon sa nag-aapoy na bakbakan at makukulit na aksyon sa mismong chapter. Kaagad ngang nagsimula ang eksena sa control room sa isang laboratorio sa Labo Face. Dito ay maririnig natin ang isang sigaw na umalingaw-ngaw sa loob ng control room na sinasabing kailangan ng umalis ni Stacy sa lugar na yon. Pagkatapos yan fam ay makikita na natin sa sunod na panel na si Kaku pa lang siyang sumigaw at nagpapaalis sa dati niyang kasamahan sa CP0. Dito ay tila ba galit na sinabi ni Kaku na nakakatawa daw ang sinabi ni Stacy kay Edison na tinuturing niyang mga kaibigan ng mga nakasama niya sa Cypher Paul. Sinabi ni Kaku na dapat daw ay inasahan na ni Stacy na magagalit siya dito dahil sa ginawa nitong pagtatraidor sa kanila. Subalit sa kabilangan ng nagawa ni Stacy ay nirerespeto niya pa din ito. Yun nga lang ay wala na daw talaga silang magagawa para magbago pa ang isip ni Lucci at sigurado daw na tatapusin niya si Stacy kapag nadatnan niya pa ito sa lugar na yon. Pagkatapos yan fam ay makikita natin na kasalukuyan na palang umiiyak ngayon si Stacy habang sinusubukan itong humingi ng tawad kay Kaku. Subalit bago pa nga masambit ni Stacy ang kanyang gustong sabihin, ay kagad na naputol ang kanyang pagsasalita nang muling sumigaw si Kaku at sinabihan siya na kailangan na niyang umalis sa lalong madaling panahon. Kapansin-pansin naman sa dulo ng panel fam na kahit si Kaku pala mismo ay nagpipigil na ng kanyang luha at tila ba tinatago ang kanyang tunay na nararamdaman. Ay naku fam, kunwari pa tong si Kaku na galit-galitan kay Stacy. Pero ang totoo pala ay nagmamalasakit talaga siya sa kapakanan nito, kaya naman pinaalis na niya ito kaagad bago pa siya magantihan ni Lucci. Sayang naman ang pagkakaibigan ni Stacy at Kaku fam, kundi lang dahil kay Lucci ay baka naayos pa din ang ugnayan nilang dalawa. Hindi siguro matanggap ni Lucci na nagawa siyang maisahan ni Stacy, kaya gano'n na lang ang galit niya dito. Sana naman fam ay makaligtas pa si Stacy sa Egghead Arc para naman makita pa natin siya sa hinaharap ng kwento
lalo na't isa siya sa tumatayong emperors ng underworld at kinikilala bilang Queen of the Pleasure District. Kaya naman talagang napaka-astig kapag nakasurvive si Stacy dahil mangangahulugan lang yun na may kaalyado na sina Luffy na isa sa mga emperors ng underworld. Mataas ang chance sa fam na kapag nakaligtas si Stacy ay pumunta ito sa kampo ni Big News Morgans dahil kasamahan niya ito sa underworld emperors. At isa pa ay mukhang malapit din ang dalawang ito sa isa't isa base na din sa mga nasaksihan natin sa Whole Cake Island arc nung naimbitahan sila sa pagdiriwang ng naudlot na kasalan ni Sanji at Pudding. Ano sa tingin niyo fam? Isa kaya itong si Stacy sa mga makakatulong ni Luffy sa magaganap na final war sa dulo ng kwento? Pagkatapos naman ng nakakalungkot na eksena ni Nakaku at Stacy, ay lumipat ang chapter sa napaka-controversial na Nika transformation ni Bonnie. Dito nga fam, may makikita natin sina Luffy at Bonnie sa kanilang higanting Nika transformation na nagtatatalon sa tuwa. Alam nyo fam, maraming One Piece fans ang nagpahayag ng matinding pagtutol sa desisyon na ito ni Oda na magkaroon din ng Nika transformation si Bonnie. Ito ay sa kadahilan ng hindi na daw unique si Luffy dahil may ibang karakter na ding nakakagawa ng kanyang Gear 5 form. Ang ibang fans naman ay pinagtatanggol ang Nika form ni Bonnie sa kadahilan ng maayos naman daw ang pagkaka-build up ni Oda sa twist na to sa kwento. Sinabi ng mga fans na nai-foreshadow naman daw ni Oda ang Nika form ni Bonnie nung pinakita niyang nakakalungkot na backstory ni Genie at Kuma. Magkahalo nga ang naging reaksyon ng buong One Piece community sa usaping to fam, kaya sana'y matigil na ang mga pagtatalo sa ating mga One Piece fans at sama-sama na lang nating ma-appreciate ang storytelling ng paborito nating manga. Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam, ay makikita natin ang gulat na reaksyon ng mga Marines sa biglaang pagsulpot ng giant Nika forms sina Luffy at Bonnie. Sinabi nga ng mga sundalong Marines na ito, nakamukhang kamukha doon ng litrato ng bagong bounty poster ni Straw Hat ang isa sa mga dambuhalang higanteng to. Kasabay naman ng pagkabigla ng mga Marines ay ang pagdiriwang ng mga miyembro ng Giant Warrior Pirates na ngayon ay masayang-masaya dahil nakita na nila ang deity ng Elbaf na si Nika. Hindi naman mapigilan ng mga Giants na sumayaw at sabayan ng indak ng ritmo ng Drums of Liberation na nagmumula sa tibok ng puso ni Luffy. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin ang dambuhalang malaibo na mythical beast form ni Saint Mars na lumilipad sa ibabaw ng barko ng Giant Warrior Pirates. Sinabi dito ni Saint Mars na isa lamang pekeng kopya ang Nika transformation ni Bonnie. Kaya naman binalaan niya ang kampo ni na Luffy at ng mga Giants na wag masyadong makampante ang mga ito. Pagkatapos itong masabi ni Saint Mars ay bigla naman itong nag-ipon ng bola ng apoy sa kanyang bibig bilang paghahanda sa isa na namang malakas na pag-atake. Dito fa may sinabihan naman ni Luffy ang kanyang mga kasama na walang kahit anumang uri ng atake ang kayang makapinsala sa Gorosei. At kahit nga daw hati-hatiin at yupi-yupiin pa nila ang mga ito, ay wala pa ding magiging epekto dahil babalik lamang ang kanilang mga katawan sa dati. Sa sumunod na panel ay dito na pinakawalan ni Saint Mars ang kanyang inipong enerhiya at saka siya bumuga ng malakas na daloy ng naglalagablab na apoy. Mabilis namang gumawa ng aksyon si Luffy at sa pamamagitan nga ng pagpapalobo sa kanyang dambuhalang Gear 5 form, ay nagawa niyang masalag ang pambihirang atake ni Saint Mars. Naging matindi nga fam ang epekto kay Luffy ng Malaboro Breath na atake ng Elder dahil kahit naging matagumpay ang pagsalag nito sa paparating na atake ay nasunog pa din ni Saint Mars ang kanyang katawan. At sa sobrang tindi nga ng inindang sakit ni Luffy ay napaluwa ang kanyang mata at dila kasabay ng isang malakas na pagsigaw. Pagkatapos niyan fa, may sinabihan ni Luffy ang kanyang mga kasama na ibuhos ang lahat ng kanilang persa sa isang atake na nakadirekta mismo sa kanyang pinalobong katawan. Sa paraang ito daw ay magagawa nilang mapatalsik papalayo sa isla si Saint Mars, lalo na't hindi naman daw napipinsala ang mga halimaw na elders. Kaagad namang naunawaan ni Sanji at Frankie ang gustong sabihin ng kanilang kapitan.
Samantalang si Bonnie naman ay hindi makapaniwala na si Luffy ang kailangan nilang atakihin, gayong si Saint Mars ang kanilang kalaban. Narinig naman ni Dory ang planong gawin ni na Luffy, kaya pinaubayan na lang nila sa Straw Hats ang paglaban kay Saint Mars. Pinagalitan naman ni Brogy ang kanyang crew dahil sa halip daw na upulahin ang sunog sa kanilang barko ay hindi pa din tumitigil sa kasasayaw ang mga ito. Sumagot naman ang ibang giants at sinabing ang kanilang mga kapitan nga daw na sina Dory at Brogy mismo ang may pasimuno ng pagsasayaw ng buong crew. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Luffy na mabilis na nadikitan si Saint Mars at dito ay kinapitan niya ang magkabilang pakpak nito. Sa sobrang laki nga ng giant mode ng Gear 5 form ni Luffy ay mas malaki na siya ngayon sa dambuhalang Mythical Zone form ni Saint Mars. Kapansin-pansin din dito na talagang nasunog ng mukha ni Luffy dahil sa huling atake ni Saint Mars at ngayon ay naging kulay itim na ang dati niyang puting buhok. Habang hawak-hawak pa din nga ang mga pakpak ng isa sa 5 Elder ay muli namang kinausap ni Luffy ang kanyang crew at sinabihan ng mga ito na samantalahin na nilang pagkakataon ngayon para umatake habang pinipigilan pa niyang paggalaw ni Saint Mars. At sa isang ang napaka-astig na panel ay makikita natin si Sanji na ginamit ang parehong atake na nakapagpabagsak sa Yonko Commander ni Kaido na si Queen. Walang iba kundi ang teknik na Ifrit Jambay Hell Memories. Sa ataking ito ay gumagamit si Sanji ng mas malakas na klase ng apoy. Kaya kung mapapansin natin may nagiging kulay asul ang ningas nito na siya namang higit na mas nagpapalakas pa ng kanyang pinapakawalang sipa. Dito na din sinabihan ni Sanji si Bonnie na wag na itong magdalawang isip pa at sundin na lamang ang sinabi ng kanilang kapitan. Dahil nga dito ay nagpakawala na din si Bonnie ng kanyang sariling malakas na atake na Giant Nika Punch, habang si Frankie naman ay ginamit ang kanyang matinding suntok na Impactful Strong Right. Isang interesanteng bagay na mapapansin natin sa tagpong ito ay yung sinabi ni Sanji kay Bonnie na ang lahat ng ipag-uutos ng kanilang kapitan na si Luffy ay kailangang sundin ng crew. Para tuloy gustong sabihin ni Oda dito na magiging Straw Hats na din si Bonnie pagkatapos ng Egghead Arc. Ano sa tingin niyo Pabor ba kayo na si Bonnie ang maging sunod na miyembro ng crew ni Luffy? Sa sumunod na panel ay napasigaw na naman sa sobrang sakit itong si Luffy na sinabayan din naman ang pagluwa ng mata at dila nito. Sa sobrang lakas kasi ng pinagsama-samang finishing attacks sina Sanji, Frankie at Bonnie ay tila ba hindi napigilang mapahiyaw sa sakit si Luffy. Kapareho naman ito ang naging reaksyon ni Bonnie dahil hindi niya inasahang masasaktan pala si Luffy sa kanilang mga atake. Makikita naman natin si Saint Mars na tahimik lang na pinapanood ang mga nangyayari dahil nga hindi siya makawala sa pagkakahawak sa kanya ng mahigpit ni Luffy. Sinagot naman ni Luffy si Bonnie at sinabing natural daw na sobrang sakit ng mga atake nilang tatlo, lalo na't ginamitan nila ng armament haki ang kanilang mga atake. Sa kabila naman ng pagtaing ni Luffy dahil sa sobrang sakit, ay mas lalo pang itinodo ni na Sanji at Frankie ang kanilang persa at sinabihan din nga si Bonnie na wag itong huminto sa pagbuhos ng kanyang lakas sa kanyang atake at wag itong titigil hanggat hindi nila nauubos ang hangin sa loob ng baga ni Luffy. Mas lalo namang napaluwa ang mata at dila ni Bonnie dahil hindi siya makapaniwala na para bang walang pakialam sina Sanji at Frankie kahit labis-labis silang masaktan ng kanilang kapitan. Kitang-kita naman sa sumunod na panel kung gaano katinding sakit ang tinitiis ngayon ni Luffy para lang maipon ang persa ng pinagsama-samang malalakas na atake ni na Sanji, Frankie at Bonnie. Habang hindi pa din nga makagalaw si Saint Mars, ay doon naman ginamit ni Luffy ang kanyang bagong Gear 5 attack na Gomu-Gomu no Booming Dawn Balloon. At sa pamamagitan nga ng teknik na ito ay tinanggap ni Luffy ang enerhiya ng mga atake ng kanyang mga kasama. At pagkatapos ay pinakawalan niya ito kay Saint Mars nang mas doble-doble pa ang pwersa. Sa sobrang lakas nga ng pinakawalang atake na ito ni Luffy, ay mabilis itong napatalsik sa malayo ang higanteng katawan ng Mythical Zoan form ni Saint Mars.
Kung iisipin natin fam, kahit ang Ifrit Jambay pa lang ni Sanji ay talaga namang umaapaw na sa pwersa. Subalit mas binalakas pa nga ni Luffy ang kanilang atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling lakas. Naging matagumpay naman ang ginawang plano ni na Luffy at nagawa nilang mapalipad sa malayo si Saint Mars at napatalsik ang dambuhalang katawan nito papunta sa mga bituin. Sinabi ni Luffy na mukhang matatagalan pa bago makabalik sa isla si Saint Mars at dahil dito ay nagdesisyon na ang grupo na kailangan nilang makaalis at magsimulang maglayag papalayo sa isla. Mapapansin naman natin dito fam na bagaman gamit-gamit pa din ni Luffy ang kanyang Gear 5 form ay nakabalik na ulit siya sa kanyang normal na laki. Dito nga ay tinanong ni Luffy kung nasa na daw ba si na Usopp at ang iba pang Straw Hats. Sumagot naman si Sanji at sinabing nakatakda daw silang makipagkita sa kanila kanina at maglanding sa baybaying ito ng egghead mula sa Labo Face gamit ang Kude Burst. Subalit hanggang ngayon daw hindi pa din sila dumadating. Pagkasabi nito ni Sanji, sinubukan naman ni Atlas na hanapin kung nasa na ngayon ang grupo ni Nanami sa pamamagitan ng pag-alam ng kasalukuyang lokasyon ni Lilith. Habang ginagawa naman ito ni Atlas ay napansin nito na hindi lang pala siyang nagsusubok na malaman ang lokasyon ni Lilith dahil pati pala si York ay minamatyagan ng kanilang mga pagkilos sa pamamagitan ng pag-check nito ng ina-upload nilang impormasyon sa punk records. Dahil dito ay kinontak ni Atlas si Lilith para magsagawa ng aksyon upang mapatigil ang ginagawang pag-espiya sa kanila ni York. Yun nga lang fam ay biglang lumipat ang eksena pagkatapos ng tagpong ito, kaya hindi na natin narinig kung ano na nga bang mismong planong isasagawa ni na Atlas at Lilith para mapigilan si York. Sa puntong ito naman ay muli na nating makikita ang Iron Giant at mula nga sa unti-unting paglubog nito sa ilalim ng karagatan ay bigla na lang itong nagdesisyon na bumangon. Kasabay nito ay ang muli ding paggising ng Haishin Dendenmushi na nagresulta naman sa pagpapatuloy ng naputol na emergency broadcast ni Dr. Vegapunk. Kung matatandaan natin fam, may patungkol sa mga individual na nagtataglay ng di ang huling mensahe ni Dr. Vegapunk bago ito panandaliang naputol dahil nga sa pag-atake ni Saint Mercury sa Iron Giant. At ngayon ngang nagkamalay na ulit ang Haishin Dendenmushi ay maririnig natin ang kontinwasyon ng mensahe ni Dr. Vegapunk na sinasabing merong mahalagang bagay na naipamana sa mga individual na nagtataglay ng di. Ang mahalagang bagay na ito ay may tuturing na will o isang ideolohiya. Sinabi ni Dr. Vegapunk na umaasa siya na sana'y nakarating ang kanyang mensahe sa mga individual na nakapagmana ng ideolohiyang to. Habang sinasabi naman ito ni Dr. Vegapunk ay makikita natin ang reaksyon ng mga tao sa buong mundo sa panibagong malaking revelasyon na pinakawalan ng pinakamatalinong scientist. Una na dyan fam ang reaksyon ng mga mamamayan ng Whole Cake Island kung saan makikita natin naggulat na gulat ang Big Mom Pirates dahil muling lumabas ang mukha ni Dr. Vegapunk sa malaking screen. Dito nga fam ay tila ba hindi lubusang maintindihan ng mga tao kung ano talagang ibig sabihin ng huling mensahe na ito ni Dr. Vegapunk. Ngayon naman ay makikita natin ang first commander ni Big Mom na si Katakuri na tahimik lang na pinapakinggan ng emergency broadcast. Matatanda ang huli nating nakita si Katakuri na nilalabanan ng kanyang kapatid na si Charlotte Oven dahil sa pinakawalang hallucination gas ni Caesar Clown nung tumakas sila sa Whole Cake Island kasama ang mga kapatid ni Sanji. Base dyan fam, may mukhang hindi naman masyadong napinsala si Katakuri sa labang yon. Sayang lang at hindi si former Admiral Aokiji ang nakaharap ni Katakuri dahil siguradong magiging sobrang maaksyon at napakaastig ng laban na yon. Kasabay naman ng reaksyon ng mga taga-Totoland ay ang gulat na ekspresyon sa mukha ni na Vivi at Big News Morgans na labis na nabigla sa muling pagpapatuloy ng naputol na emergency broadcast. Pagkatapos niyan ay makikita na natin si York na sinasabihan ng 5 elders na hindi pa din nila tuluyang napipigilan ng pagsasalita ni Dr. Vegapunk. Nilinaw dito ni York na pansamantala lamang ang nagawang pagpapahinto ng Gorosei sa emergency broadcast
at kailangan nilang masira ang mismong Haishin Dandanmushi na matatagpuan sa loob ng Iron Giant kung nais nilang tuluyan ng mapigilan ng malawakang broadcast na ito. Habang sinasabi naman ito ni York ay makikita natin ang reaksyon ni Nagaimon, Sarfunkel at iba pang mga pambihirang hayop sa Island of Fair Animals. Subalit dahil nga wala namang available na Dandanmushi sa islang yon, ay wala pa din silang ideya sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Pagkatapos yan may bumalik ng tagpo sa Egghead, kung saan makikita natin ang hindi makapaniwalang reaksyon ni Luffy, habang pinagmamasdan nito ang malalaking mga bato at graba na umuulan pabagsak sa ibabaw ng barko ng mga Giants. Kahit ang mga Marines ay gulat na gulat nang makita nila ang pangyayaring ito, at ang isa pa nga sa kanila ay tinatanong kung ulan daw ba ang kanyang nakikita na bumabagsak ngayon galing sa mga ulap. Sumagot naman ang isa sa kanyang mga kasama at sinabing hindi daw ito isang pangkaraniwang ulan lamang. Sa sumunod na panel may makikita na natin kung ano nga ba ang tinutukoy ng sundalong marine ito. Kaya pala nabanggit nito na hindi ordinaryong ulan lang ang bumabagsak sa kanila ngayon ay dahil kasama ng mga lumalagpak na mga graba at bato ang mga Cypherpol agents at mga Seraphim na sabay-sabay na nauhulog ngayon galing sa langit. Kaagad namang nagmadali ang mga Marines at sinikap na saluhin ng mga Cypherpol agents na ngayon ay walang magawa kundi ang sumigaw habang hinihintay ang kanilang masaklap na kapalaran. Hindi naman lubos maisip ng mga Marines kung paanong nahuhulog ngayon ng mga Cypherpol agents at Seraphim galing sa alapaap. Sa sumunod na panel ay makikita natin na ang dambuhalang bulate ng mythical Zoan form pala ni Saint Jupiter ang siyang responsable sa pagpapaulan ng malalaking bato at graba kasama ang mga Cypherpol agents at Seraphim na binubuga nito mula sa kanyang higanting bibig. Dito na nga napagtanto ng mga Giants na ang kanilang barko talaga ang tina-target palubugin ni Saint Jupiter, kaya ito nagpapaulan ng mga malalaking debris. Dahil dito ay pinagmadali ni Dory at Brogy ang kanilang crew upang mas pabilisin pa ang takbo ng kanilang barko at matakasan nilang dambuhalang bulate. Subalit bago pa man nga tuluyang makalayo ang barko ng Giant Warrior Pirates, ay sakto naman na muling nanghigop ng hangin si Saint Jupiter at sa sobrang lakas nga ng hangin ay napipigilan itong pag-usad ng barko. Dahil dito ay minabuti na lang ng mga Giants na itaas ang layag ng kanilang barko at gumamit na lang ng sagwan nang sa gayon ay makalayo na sila sa isla at tuluyan ng matakasan ng pagtugi sa kanila ng 5 elders. Habang hinihigop naman ng higanteng bulate na si Saint Jupiter ang barko ng mga Giants, ay bigla siyang sinuntok ni Luffy gamit ang isang dambuhalang kamao na binabalutan nito ng armament haki. Naging epektibo naman ang pag-atake na ito ni Luffy dahil kagad nitong napatigil ang ginagawang paghigop ni Saint Jupiter. Mapapansin naman natin dito na tuloy-tuloy pa din ang pagkalat ng sunog sa isla at hanggang sa may baybayin ng Egghead ay nakarating na din ang pagkalat ng malaking sunog. Sa sumunod na panel may makikita naman natin ang reaksyon ng parehong grupo ng Giants at Marines sa ginawang pagpigil ni Luffy kay Saint Jupiter. Dito ay nagdiribong ang mga Giants at masayang-masaya sa pag-cheer sa tagumpay ni Luffy na tinatawag ng mga ito na Nika. Pagkatapos naman ng mga Giants ay makikita natin ang reaksyon ng mga Marines kasama si Vice Admiral Dal na kasalukuyan pa ding hindi makaalis sa pagiging batang paslit na siyang ang epekto ng pag-atake sa kanya ni Bonnie. Sinabi dito ng Vice Admiral na tila ba mas masahol pa sa isang bangungot ang nasasaksihan nila ngayon sa Egghead dahil sa biglaang pagsulpot ng kakaibang mga nilalang katulad ng 2 puting higante, dambuhalang mga halimaw at pag-ulan ng mga Cypherpol agents mula sa kalangitan. Sa dulo naman ng panel ay mapapansin natin si Saint Mercury na para bang nagsisimula ng bumuelo at maghanda para sa isang pag-atake. At dahil nga sa pambihirang taglay na bilis ni Saint Mercury, ay madali nitong nalampasan si Luffy. Lalo na at hindi pa din tuluyang bumabagsak si Saint Jupiter, kaya naman tuloy pa din ang pakikipaglaban ni Luffy sa kanya. Kaagad namang binalaan ni Luffy ang kanyang mga kasamahan sa barko ng mga Giants
Napaparating na sa kanila ngayon ng rumaragas ang malatoro na atake ng halimaw na baboy ramong elder na si Saint Warkery. Sinabi ni Luffy na hindi daw biro ang taglay na tibay at kunat ng balat ni Saint Warkery, kaya kailangan nilang maiwasan ang atake nito. Dito ay makikita naman natin ang giant captain na si Brogy na pinagmamadali ang kanyang crew nang sa gayon ay mapabilis ang kanilang takbo, dahil kung hindi nila may iwasan ang paparating na atake ni Saint Warkery ay siguradong magkakapira-piraso ang kanilang barko. Sa dulo ng eksenang to fam ay makikita natin si Saint Warkery na aktong tatalunan na ang barko ng mga giants at tila ba wala itong pakialam kahit na mahulog pa siya sa dagat, mapigilan niya lang ang pag-alis ng grupo ni na Luffy. Medyo nakakapagtaka lang fam, dahil kung totoo ngang mythical zoa ng taglay na devil fruit ng 5 elders, ay mga ngahulugan ito na malalagay sa panganib ang kanilang buhay sa oras na mapunta sila sa ilalim ng tubig ng dagat. Pero sa kabila nga ng panganib na ito ay tila ba hindi alintana ni Saint Warkery kahit mahulog pa siya sa tubig. Kung ganun fam, posible kaya na hindi talaga nagmumula sa isang devil fruit ang taglay na kakayahan ng Gorosei? Ano sa tingin niyo fam? Sa pagpapatuloy ng chapter ay makikita naman natin ngayon si Bonnie na halos mawala na ng malay dahil sa labis na pagkapagod. Sinabi ni Bonnie na hindi niya akalaing sobrang nakakapagod palang maging malaya dahil ngayon ay wala na siyang natitira pang lakas para magpatuloy sa pakikipaglaban. Nataranta naman ang sobra-sobrang dalawang giant captains dahil ngayon ay halos nasa ibabaw na ng kanilang barko ang dambuhalang halimaw na baboy ramo. Sa gitna naman ng mga kaganapang ito ay muling bumalik sa Iron Giant ang eksena na ngayon ay makikita natin na tila ba nagbabalik dito ang isang alaala nung kausap pa niya si Joy Boy. At sa isang ang nakakagulat na eksena fam ay makikita natin ang Iron Giant na bigla na lang sumulpot palabas sa tubig at nagpakawala ng isang matinding suntok na mabilis na bumasag sa isa sa mga sungay ng dambuhalang baboy ramong halimaw na si Saint Warkery. Kasabay naman ng napakabangis na tagpong yan fam ay ang paggunita ng Iron Giant sa mismong sinabi sa kanya ni Joy Boy. At sa maikling flashback ng ito ay tinawag ni Joy Boy ang Iron Giant sa pangalang Emmet. Dito ay sinabihan ni Joy Boy si Emmet na maaari lang itong gumawa ng aksyon kapag dumating na ang tamang oras at panahon. Pagkatapos yan fam ay makikita na natin ang dambuhalang katawan ni Saint Warkery na tumalsik pabalik sa baybayin ng Egghead dahil nga sa lakas ng pagsuntok sa kanya ng Iron Giant na si Emmet. Bigla namang napaluwa ang mata ni Dory at Brogy dahil sa sobrang pagkagulat sa biglaang pagsulpot ng Iron Giant, habang si Luffy naman ay napailaw ang mata sa labis na excitement dahil sa wakas ay nakita na niyang gumalaw ang dambuhalang robot. Grabe fam, may bago na namang malakas na kakampi si Luffy at ito pa mismo ang isa sa mga naging kaalyado ni Joy Boy sa naganap na malawakang digmaan laban sa pwersa ng world government 800 taon nang nakakaraan. Ang tanong lang natin fam ay bakit kaya muling na-activate si Emmet ngayon pagkatapos ng lumipas sa 200 taon? Hindi ba't ang Nika form lang ni Luffy ang siyang pinagmumula ng enerhiya na nagpapatakbo sa Iron Giant? Posible kaya fam na may nabuhay na dating user ng Gomu Gomu no Mi sa panahong yun na naka-awaken ng Nika form kagaya ni Luffy? Ano kayang sunod na mangyayari sa paparating na chapter? Itutuloy na kaya ni Oda ang pinakaabangan nating laban sa pagitan ni Zoro at ng elder na si Saint Luzuro? Saan na kaya nagpunta si Saint Saturn? At ba't kaya hindi siya pinakita ngayon sa chapter? Binalikan niya kaya ang grupo ni Nanami sa Labo Feast kaya na-delay sa paglanding sa dagat ang Thousand Sunny? I-comment niyo lang dyan sa baba fam kung anong masasabi niyo tungkol sa maaksyong chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!